kasha. Hindi taga-kasha eh. Ito yung sweldo ko nung una-una eh. Tignan mo. Oh, wow! Natago pa na. Ayun. Natago pa ni Papa P yung aming unang sweldo. Kasha. Hindi talaga kasha. In short, hindi kasha. That's the end of the video. Bye. Papa P, ang yabang-yabang. Buti nga may 300 pounds. Samantalang ang trabaho nun sa Pilipinas, volunteer ka, di ba? Di ba? Dapat wala sweldo. Nagkaroon ng mini gathering doon na parang share group na they formed a little circle and nag-iiyakan sila. And ako noon, nagmamadali ako noon pa uwi kasi siguro hindi ko pa nakikita yung sweldo pero parang narinig ko na ako mas malaki pa yung sweldo ko dati sa Pilipinas. So parang, sabi ko, oh shit, ito na ba yun? Tapos nakita ako mga, tanan! Tumatagilting na, yan. Gusto ko lang shoutout si Glenn kasi Glenn ang kauna-unahang nagpautang sa akin dito sa Pinahiraman niya ako. Shoutout na rin si Keral. Yung padala ko. Nagputang din sa akin. So, alam mo yun, kung wala si Glenn noon, wala, hindi tayo aasenso doon. So, Papa P, yung sweldo mo, nag-improve ba nung nakapag-bank shifts ka, nakapag-overtime ka na? Umabot ng 2,000 pounds ang sweldo ko sa isang buwan. May aking celebration. Tuwan-tuwa na kami noon dahil hindi pa kami pwede mag-overtime kasi bago kami, nasa theater ako noon, hindi ko pa alam yung mga kaso. Ang overtime ko yung theater cleaning. Weekends, may ganoon once a year, twice a year. Nililinis kami. Pinapatos namin lahat yun. kaya umabot ng 2,000. Malaking bagay na yun. Kami ni Papa P, sa isang kwarto lang kami. Kwarto. Kwarto nga pala sabi. So, roommates kami. And we lived together for 5 years. In 5 years. Pero, doon nakita namin yung struggle namin parehas, no? Kasi si Papa P, meron din umaasa sa kanya, sa akin din. So, nagpapadala rin talaga. Tatlo kami noon living in a 2-bed flat. And naalala ko pa, ang furniture namin noon, puro donation. Hingi, kay... Oh my gosh, meaning ko na to. Ang una naming sofa, nakita lang namin sa may basurahan. Pinulot namin. Ninakaw na shopping cart nando sa gilid ng accommodation namin. Since sabi ko, ayokong mag-renta ng taxi para lumipat. Nilagay ko lahat ng gamit ko doon at tinulak ko papunta sa accommodation namin. In third, ang inalaw lang sa akin was 100 pounds per month. Tapos ang interest was about over 30%. Yes, narinig ko. 100 pounds per month lang yung ano ko. Pero dahil credit card yun, tuwan-tuwa na ako. Dahil yun wala eh. Yun lang yung afford natin. Kasi kanina pa natin sinasabi, it all boils down to lifestyle. Mama knows best, but you are a restaurant.